Maayong adlaw, mga igsoon ko diha kang Kristo. Labi na ang vapser ko, maayong adlaw. So napunta sa ato ang weekly nga or sinimana nga pagtudlo, pagbadlong, pagpahimangno o pagdasig ba kaha kanatong tanan. So ang teksto nga akong pagadadon igsoon na makita sa Proverbs 12:26 sa New King James Version nag-ingon din, the righteous should choose his friends carefully, for the way of the wicked leads them astray. In King James Version, nag-ingon din, the righteous is more excellent than his neighbor, but the way of the wicked seduceth them. Ang matarong maoy usa ka magtutultol sa iyahang silingan apan ang dalan sa dautan maoy makapasalaag kanila. Ang Diyos magapanalangin siyang mga pulong igsoon. So na-mention din ang duha ka klase nga tao, wicked ug righteous, or dautan ug matarong. So from Genesis to Revelation igsoon, ang traits jud sa taong matarong nagatudlo jud na sila sa mga maayong mga butang, unless na lang kung nagmaskara na sila sa pagkamatarong. Nagmaskara lang ba kanang nagpakaaron ingnon lang nga matarong, no? So pero sa Bible igsoon mabasa nato na ang mga matarong nga tao igsoon wala na sila nagtudlo og mga daotang mga binuhatan. Dili na nimo sila makita nga magtudlo og ingana. Tanan ng mga matarong nga tao nagatudlo gyud sa mga maayong mga butang, sa maayong dalan mutultol sa atoa sa mga dapat natong ginabuhat or angayan natong pagabuhaton. Okay? Whereas sa mga daotang tao, normal nga sila maghimo og mga daotan, no? And sa ilahang mga mata igsoon higala, sakto na para sa ilaha. So maunang niingon ang ato ang tema nga avoid bad influencers. I-avoid nato ang mga tao or likayan nato ang mga tao nga naay daotang impluwensya sa ato ang kinabuhi. So nganong ipalikay man na sila sa Ginoo sa ato nganuman they will lead us astray. Lahatang mapasalaag. Okay, labi na wala pa kay lalom nga relasyon sa Ginoo nya makig-uban ka sa mga daotang tawo. Musugot kag sa dili igsuon matakdan ug matakdan ka sa ilahang mga binuhatan. Musugot kag sa dili, matakdan gyud ka. Okay? So sa the moment nga magkaroon na ka og kanang relationship ana ng mga tawhan na igsuon, lisod na baya na likayan. Lisod na nimo sila iwasan ng mga tao. Kay nganuman nakabuild naman kag relationship sa ilaha. So kung unsa ilang mga hagad-hagad sa imuha, mauban gyud ka ana. Kay syempre friends na baya mo. Pero nag-remind ang Ginoo sa ato nga ipalikay ta sa mga tao nga naay mga bad influence sa ato ang kinabuhi. Ilikayan gyud nato sila. And then kinsa man ni sila na mga daotan ng mga tao. Dili but pasabot nga kanang naitambay din daotan na silang tanan, no. Ang kaning mga daotan ng mga tao igsuon, pwede ni sila nga naa sa government, pwede ni government officials, pwede ni sila sa naara sa simbahan, pwede ra ni sila nga naa sa eskwelahan, pwede ra ni sila sa naa sa authorities, pwede ra ni sila nga naa sa ato ang community. Mao na sila ang mga daotan ng mga tao. Karon, paano man nato sila mahibal-an nga daotang tao sila? Pinaagi sa ilahang mga binuhatan. Kay naay mga professionals igsoon pero walay mga batasan. Naay mga professional na mga tao, naay mga degree na mga tao pero walay mga batasan. Musugot sa dili na atay makita ng mga ingana. Mao ni palikayan sa Ginoo sa ato. Kay nganuman, dili nato nalikayan ng mga tao igsoon, ma-impluwensyahan jud ta. Kay ma-impluwensyahan jud ta. Kay ako daghan kog nailhan ng mga professionals pero walay self-control when it comes sa kanang pag-inom-inom. Naay mga ingana ng mga tao. Naay mga professionals na walay control sa kanang ilahang spending sa money nila. Walay control, no? So kung makig-uban ka ana nila igsuon higala,
Do you think dili na nimo ma-adapt na mga traits? Ma-adapt na nimo, sugod kag sa dili. Even gani ka nang magbarkada kag mga palaigit, palainom, maimpluwensyahan man gani ka kanang hilig manigarilyo, maimpluwensyahan ka kadugayan. Labi na og makabalo ka sa imong sarili nga ana na part weak pa ka. Okay? Labi na Kristohanon ta igsoon. Masugod tag sa dili maimpluwensyahan jud ta. Okay? So you will know them by their actions, by their fruits, no? So unsa pay giingon din ha sa 1 Corinthians 15:33. Unsa giingon din ha, ayaw kamo pagpahisalaag ang daotang pakighugoy-hugoy makadaot sa maayong pamatasan. See? Kung magsigitag uban-uban, magsigitag hugoy-hugoy sa mga dili mga maayong impluwensya sa ato ang kinabuhi. Musugot tag sa dili igsuon imbis na naapatay maayong nga mga traits sa ato ang kinabuhi, naapatay mga maayong pamatasan, makaingon na lang tagala na impluwensya naman jud ko. Napansin ninyo, I don't know kung na-experience na ninyo ha, nga one day nakighugoy-hugoy mo or nakig-friends mo sa mga bisyuso na mga tao, labi dili ka strong sa imong pagpangalagad sa Ginoo kung ikaw Kristohanon, unya naatakdan ka, nahimo na pud noon kang palahubog, palaigit. Adyo makapansin ana. Hala, dili man na siya ang ana sa una. Hala, dili man na siya palainom sa una. Grabe na lagi na siya karon. Ing ana ang kuan, ing ana ang impact, ing ana ang epekto kung magsigita og uban-uban sa mga daotan ng mga tao. Okay? Buot pasabot ang mga daotang tao na agyud nay daotang epekto sa ato ang kinabuhi. Pero uban-uban og kanang mga matarong na mga tao igsuon. Bisag dili mga dato, bisag dili mga professionals, pakiguban sa ilaha. Di ba matakdan ka sa ilahang pagkamatarong? Kung unsa ilahang traits nga ginapakita sa imuha sa ilahang pagkamatarong, imuha na nang ma-adapt. Nga naman, ing ana ang nature sa mga righteous people. Matakdan ug matakdan ka sa ilahang pagkamatarong. And maunay gina-desire sa ato ato ang buhi nga Dios, sa ato mga kinabuhi. Kay once gani nga naa na ang pagkamatarong sa Ginoo sa ato ang kinabuhi igsoon, naturally mo flow na ang mga maayong mga butang, no? Mga maayong mga butang sa ato ang sulod kung naa na ang Ginoo sa ato. Okay? For the kingdom of God baya kay dili lang kay pagkaon or inom kundi righteousness and holiness diha sa ato ang buhi nga Dios. And let us remember nga kung mo claim ka nga matarong nga tao ka pero wala kay Jesus sa imong kinabuhi, ingnan ta kay igsuon ang imong pagkamatarong nga wala si Kristo, sama ra na sa hugaw nga trapo. So importante gyud nga naa ang atong buhi nga Dios sa atong kinabuhi, kay maunay ato ang foundation nganong mobuhat ta og matarong. Kay kung kita lang dili nato kaya igsuon, dili nato mahimong consistent ang ato ang pagkamatarong kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, kung walay foundation nga mao si Hesukristo sa ato ang kinabuhi. So I hope nga nadasig ta igsoon sa pulong sa Ginoo. Pagabinlan ko kamo sa bersikulo nga nagaingon sa Proverbs 11:30, ang bunga sa matarong mao'y usa ka kahoy sa kinabuhi. Ang katungmang gialamon makadani og mga kalag. Praise the Lord. So mabal-an nimo nga matarong na nga tao igsuon kay ang bunga sa iyang pagkamatarong usa ka kahoy sa kinabuhi. It's a tree of life. Buot pasabot na ay bunga nga maayo. Buot pasabot unsa may hulagway sa tree of life be. Makapasilong ka, makakuha ka og mga prutas nga mga maayo. Daghan kag makuha nga benefit sa tree of life. And let us remember nga ang pagkamatarong
nga naa kang Kristo igsuon mulungtad na eternally. Okay? Kung naatay pagkamatarong diha kang Hesukristo igsuon mulungtad na hangtod sa iyang pagbalik, hangtod nga iya hatang ubanon sa iyahang paradise, no, sa gingharian sa atong buhi nga Dios. And let us remember, all Christians, nga the moment nga naa na ang righteousness ni Lord sa atoa, mubanos na ang pagiging maalamo nato, no, sa ato ang kinabuhi nga mo'y hinungdan nga makadanita o mga kalag diha sa pagmangalagad sa iyaha. So igsoon higala, I hope nga dadasig ta sa pulong sa Ginoo. And patunayan nato nga i-prove nato sa ato ang buhi nga Dios nga kanang kung ni-claim ta nga righteous people ta sa Ginoo, makita sa atong binuhatan, makita sa ato ang pagpangdani ug kalag diha sa iyahang tiilan. Amen. So I hope nga kung unsa man ang mga daotang mga binuhatan nato sa una nga kana ganing na impluwensyahan ta sa uban, I hope nga ma-stop na ug dili na nato himuon. I-avoid ang tanang mga tawong naay bad influence sa imuha, naay bad influence sa imuhang character, naay bad influence sa imuhang finances, naay bad influence sa imuhang spiritual life, naay bad influence sa imuhang physical, pabayaan lang ka nga magtinambok, walay physical fitness nga gakahitabo sa imuhang life, ginapabayaan lang imuhang physical, kanang mapatuyangon, no, bad influence sa imuhang spiritual life, wala mga tawo nga sa imuhang kinabuhi nga wala gasimba, no, wala gasimba, mga tawo nga kanang pabayaan lang ka nga dili mo simba, mga bad influence na sila. Sulikayan nato na bad influence sa imuhang finances, kana ganing mag-spend og unnecessary spending, kana mga bad influence na sila. Kinahanglan na nato nga likayan igsuon, kay ngano makapakorrupt na siya sa ato ang maayong pamatasan. Okay lang unta kung kita ang maka-influence sa ilaha, di ba? Pero what if ikaw permente ang ma-influensyahan? Suluoy kay ka. So choose your friends wisely. Pilia ang mga tawo nga kanang naay impact sa imuhang life. Pili ang mga tawo nga naay maayo nga influence sa imuha. Pili ang mga tawo nga naay dakong impact sa imuhang spiritual life, nga maoy makapawin og mga kalag diha sa tiilan sa Ginoo. And I hope, I pray nga kitang tanan danita og mga kalag diha sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa ato ang maayong binuhatan. To God be the glory.